Magandang hapon po sa lahat ng utaw sa whole wide universe. Ito po ang inyong albularyo, ang inyong albularyong tasyo na nag-aanyaya sa inyo na sana po magustuhan nyo ang gagawing video ng inyong albularyo. Pero hindi po tungkol sa kulibra, sa kulani, at sa kulugo ang bibigyan ng pansin ng inyong albularyo. Kaya tara, samahan nyo po ang inyong albularyo sa kanyang magiging journey mula sa kilometer 0 ng ating pinakamamahalin ng bayan. Tara po! Ang inyong albularyo ay magtatanong, mag-uusisa at mang-uurirat. Tara po, tara! What's up mga kalbularyo? Magandang araw po muli sa ating lahat. Ito na naman po ang inyong albularyo para handugan niya kayo ng panibago niyang video. And for today's video nga po, i-continuation pa rin po ito ng kanyang tinatawag na kalsada serie. And as usual, muli pong masasanggi ng inyong lingkod ang walang kamatayang tungkol sa pork barrel na yan ng mga honorable na kongresista dito sa bansa natin. Dahil no less than former Senator Frank Trilon at Senator Ping Lacson na nga po mismo ang nagsabi na yung annual budget na in question ngayon sa Korte Suprema ang siyang pinakakurap annual budget sa history ng Kongreso natin sa Pilipinas. Kasi nga po ay pasok na pasok sa banga doon sa tinatawag ni Senator Ping Lacson na vicious cycle ng corruption dito sa ating pinakamamahal na inang bayan. Eh saan ka nga naman nakakita na mas malaki pa ang budget ng DPWH kaysa sa DepEd na siyang dapat sana may mas malaking budget ayon sa ating saligang batas. And to use former Senator Drilon's term na bungled na husto yung annual budget dahil napunta ang focus ng annual budget sa pork barrel ng mga honorable crooks sa Pinas, yung bulto ng pera ng taong bayan. Kaya asahan po natin na yung mga matitino, maayos, makikinis na kalsada ay puwersahan o sa pilitang lalatagan o papatungan pa rin ng asfalto kahit hindi naman talaga kinakailangan. Kasi ayon nga po sa buting mayor ng Baguio City ay ang asphalt overlay na yan ang siyang pinakamabilis o pinakamadaling pagkakitaan ng sangkaterbang pera ng mga kongresista sa bansang ito. Bukod pa nga dun sa mga maayos o matitinong mga kalsada na biglang-bigla na lang din gigibain ng mga naglalakihang mga jackhammer machines para buhusan ng panibagong cement concrete mix na ayon nga kay Sir Ben Magalong mismong yung mga kongresista na rin ang siyang supplier ng mga ganong cement concrete mix. At ito po muli at tatanong na naman ito ng inyong albularyo. Yun po ba kayang interstate highway sa Amerika ay naginastusan ng mahigit $300 billion ng administration ni dating US President Dwight Eisenhower ay nilatagan pa po ba kaya o pinatungan pa ba yun ng asfalto ng mga Markano? Paki-comment nyo na lang po kung nalalaman yung impormasyon tungkol dyan. Maraming salamat po. And can you imagine what if dito muli sa bansa natin gaganapin ang APEC Summit tapos ganyan ang kalagayan ng mga kalye natin dito sa Metro Manila? And take note, naturing ang kapital o kabisera ng bansa natin itong ginawa ng video ng inyong albularyo, pero kita nyo naman po ang kalagayan ng top avenue. Paano na lang kung sakaling mapadaan dyan sa lugar na yan yung mga diplomat ng iba't ibang mga bansa at kung sakaling dito nga po muli sa Pilipinas ang maging gawing venue ng APEC tulad ng panahon ni dating President Duterte, tapos mapapadaan sila sa top avenue sina Mr. Trump o kaya ay si Mr. Xi Jinping. Ano na lang kaya ang sasabihin nila tungkol sa mga leader ng bansa natin? Sino na lang ang mapapahiya kundi ang mga Pilipino dahil sa ginagawa ng gatasang baka o milking cow. Sabi nga ni Professor Monsod sa interview sa kanya ni Mr. Rico Hison, yung pork barrel fund nung mga tinuturing pa naman nating mga honorable na mga kongresista sa bansang ito. Kaya no wonder mukhang may iwan na talaga ang bansa natin sa kangutungan ng mga kapitbansa natin dito sa Asia dahil sa ginagawa niyang mga nakapuder na ngayon o nakakupo ng kapangyarihan sa ating bayan. Kaya ito na naman po ang inyong albularyo at ikot-ikot na naman
dito sa mga kalsada sa Metro Manila. At ito nga po, nandito tayo sa pamilyar na pamilyar kayong lugar. Oh. Ayan, mapapansin nyo na yan. Dito po ito doon sa tapat ng Revolto ni Andres Bonifacio. Yan, may tinatawag ni Yorme Isko na kartilya ng Katipunan. Napapadaan man po siguro kayo dito malimit. Yan, kita nyo naman ang kalagayan ng mga kalsada natin na mga butas. Kaya kung sakasakaling ang dito ganapin uli yung epic, ay papaano na lang kung mapadaan nga sila doon sa Top Avenue tapos ugtol sila sa loob ng sasakyan. Hindi pa, nakakahiya po yun para sa ating mga Pilipino dahil sa ginagawa ng mga tinuturing nating mga honorable doon sa parian ni Mr. Tambi doon sa Bataasang Pambansa Complex doon sa may Letex. Ganito po ba ang gusto nating ipamanang bansa sa mga susunod na henerasyon ng ating lahi dito sa bansa natin? Ang maging yung mga kaapu-apuhan natin ay ganito ang pwede nating may lipat sa kanila. Hindi po talaga po pwedeng habang panahon ganito ang bansa natin. Kailangan nating ayusin itong bansa natin para na rin sa magiging kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ng ating bansa. Kaya nga po, malapit ang eleksyon sa bansa natin, dapat isipin po natin ang husto ang mga ibubuto natin. Hindi po pwede po talaga yung sabi ni Senator ni Professor Monsod na porti mga sikat, mga artista na dinadaan tayo sa mga pasayaw sayaw, pakanta-kanta sa entablado, yun na lang ibuboto natin. Tama po ba kaya yung gano'n na magiging pamantayan natin sa pagpili ng mga magiging leader na siyang kukupo ng poder ng kapangyarihan dito sa bansa natin? Para naman po talagang kakaano yung gano'n at talagang isipin po natin mabuti ang magiging kinabukasan ng bansa natin dahil kinabukasan nga po ng bansa natin ang nakataya po dito. Dahil kasi nga, kita nyo naman hanggang ngayon ang kalagayan ng bansa natin wala pa rin mapagpili ang kayang gawin ng bansa natin kundi ang patuloy at patuloy pa rin magpadala ng milyong-milyong manggagawa sa iba't ibang lupalot ng mundo dahil ganito nga po ang kalagayan ng ating bansa. Hindi natin inaayos yung mga ating mga binoboto, kaya siguro sa atin ng mga kamay ang dahilan kung bakit ganito ang nangyayari sa ating bayan. Sige po, malapit na naman po matapos itong video ng inyong albularyo. Sana po nagustuhan nyo ang ginawa niyang video. At ito naman po ay mga ilang video na lang ang gagawin niyang ganito dahil malapit na nga po ang eleksyon, ay kailangan na pong mag-focus na tungkol sa eleksyon ng inyong albularyo. Kaya ito, muli pong magpapasalamat ang inyong albularyo sa ginawa niyong panonood sa kanyang video. At sana po yung mga susunod niyang video ay magustuhan nyo rin. Ito naman po ay ginagawa ko hindi para sa akin kundi para sa magiging pinabukasan na nga ng ating bansa sa mga susunod pang salinlahi natin. Kaya nga tinatanong po uli ng inyong albularyo kung tama po ba na ganitong bansa ang ipapamana natin sa mga susunod na henerasyon ng bansang ito. Nasa atin po ang kasagutan sa mga tinatanong na yan ng inyong albularyo. Kaya bahala na po kayo, ayusin po natin ang pagboto natin kung talaga maayos pa nga ba talaga sa mga mamumuno sa bansa natin. Ito po, malapit na pong matapos ang video at maglalambing po muli ang inyong albularyo na sana po ay like nyo, mag-comment kayo, tapos subscribe nyo po ang kanyang YouTube channel, ATTV, Albularyong Tasio TV. At ito po, magpapasalamat po muli at sana nga po ay magustuhan nyo itong kalsada series niyang ginagawa. Maraming salamat po muli sa naging panonood nyo sa video ng inyong Albularyong Tasio. Salamat po.